Kumakalam ang sikmura, salat sa salapi, kulang sa pangkalusugang binipisyo, kalimitang nasa kalsada. Yan ang kadalasang interpretasyon sa tuwing mauulinigan at masisilayan ang salitang kahirapan. At walang sino man sa mundong ibabaw na magkakailan ng katotohanang yaon na lahat tayo dumaan dito. Kahirapan ang isa sa mga pinakamatagal ng problemang kinakaharap ng halos kabuoang bilang sanmang sulok ng bansa. Isa rin ito sa mga sanhi ng malnutrisyon sa bansa. Isa sa malalaki at kilalang lugar. Marami na ang napatunayan kaya't umani ng sari-saring parangal at patuloy na namamayagpag dahil sa magandang pamamalakad. Barangay Bitano. Mula noon magpasa hanggang ngayon, patuloy na itinataguyod ang pagbabago at kaunlaran para sa mga nasasakupan. Sa 70 barangay sa Legazpi City, isa ang Barangay Bitano sa may mamalalaking populasyon. Ngunit masisilayan ang kakaibang katangian nito. Dito matatagpuan ang mga malalaking establishmentong pangkomersyo ng Legazpi City. Isa sa mga syudad ng Albay na sentro rin ng turismo. Nariyan ang Gaisano Mall, Legazpi Public Market, Grand Terminal, Ibalong Centrum for Recreation or ICR, at marami pang nag-uusbungang konstruksyon. Sa taong 2010, tinatalang may mahigit 7,000 populasyon ang Bitano ayon sa Philippine Statistics Authority. Ito rin ang naging dahilan kung bakit pangalawa ang barangay sa may pinakamaraming kaso ng malnutrisyon. May mga proyektong ipinapatubad ang gobyerno katulad ng EPI or Expanded Program for Immunization at Micronutrient Supplementation na naglalayong matulungan ang pagsugpo ng malnutrisyon sa lalawigan. Ngunit sa kabila nito, nagkukulang pa rin ang partisipasyon ng mga residente. Isa lamang si Aling Annabel sa mga nasa kasalukuyang sitwasyon. Biyuda at mag-isang kumakayod para matugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng 6 na naulilang anak. Sa pagbubukas ng tarangkahan, mapapansin ang kaawa-awang kalagayan ng buhay ni Aling Annabel. Gibang bahay, sira-sirang kagamitan, pinagtagpi-tagping dingding, kakulangan sa sapat ng pagkain, at kasalatan sa salapi. So, sa ano po ang masasabi mo sa mga magurang malnourished na akin? Ay, siguro, ang hindi naman sinutang araw sa ko. Ay, mga nurse, yan, atin ang mga kutsi kasi test mo yun. Yung nga niya, opo. Pero sa hiling mo po, ano po talaga ugat kang malnutrition na? Ako nagkakaigo kayo. Siguro sa siguro sa pagtiyos mo. pagtiyos. Grabe ba ganit eh. Pero dati pa po, so ang buhay talaga ng beso, arag na talaga. Tinitinda. Kaya nagkatulog-tinda. Tapos naisipan nindaw magkaibakit pa lang pamilya. Ay, plinano po nindaw na magkaibakit na. So, natapo, naggarandumi na pala sa pamilya. So, may pamilyang So, garo po, dahil hindi na plano mo na pamilya. Pagtitinda ng mga prutas sa eskwelahan ang tanging ikinabubuhay kahit noong nabubuhay pa ang kabiyak. 2 buwan pa lamang mula nang siya'y mabiyuda at ngayon mag-isang humaharap sa mga pagsubok sa buhay. At patuloy na nangangarap ng magandang kinabukasan para sa mga naulilang supling. Ang paghihirap ay katha lamang ng tao, kaya tao rin mismo ang makakapagbago. Pinag-iba yung sipag at matalinong pagpaplano ng pamilya, ang tanging susi lamang ng hindi mga anak ang magsakripisyo at dumanas ng labis-labis na paghihirap. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kahit gaano katatag ang paniniwala,
Kung ikaw mismo ay walang ginagawa, mananatili at mananatili ka sa kinamulatang kasalatan.